brilyante ng lupa sa kapangyarihang iginawad mo sa akin noon. Naway magamit ko ito muli upang makatakas ako dito. Nagtagumpay ba kayo ni Andorra sa inyong balak? Oo, nagtagumpay kami. Kung iyong mamarapatin, nais ko na magpahinga. Di dyan ang daan patungo sa iyong silid. Danaya. Nababasa ko ang kanyang iniisip. Nagdududa siya. Wala pa rin siyang tiwala sa akin at nagtataka siya kung bakit pinakikisamahan niyo ako ng maayos. Sabihin niyo sa akin ang dahilan kung bakit kailangan natin magkait ng tulong sa Eteria. Pagkat binalaan ako ni Evades na may makakapasok na kalaban sa Lireo, magpapanggap siyang mabuti. Ngunit isa siyang tunay na kaway. Malakas ang aking kutob na Eteria ang kanyang tinutukoy. Kaya hindi mo maaaring ibigay ang ganap na tiwala sa kanila, Danaya. Pagkat maaari natin itong ikapahamak. Hindi magtatagal at matutuklasan na nila ang totoo. Hindi ikaw ang tunay na Danaya. Kailangan niyo na makuha mga brilyante sa lalong madaling panahon. Alam ko. Ngunit si Evades, ikaw nang bahala sa kanya. At ano ang kailangan ng kalahi kong Eteria? Pinapasabi ng aking hara na hindi ka dapat nakikialam at pumapanig sa sinumang diwata. Patay na. Wala nang buhay ang puno ni Evades. Ikinalulungkot ko ang naganap sa'yo. Nawa ay maging mapayapang paglalakbay ng iyong Ifrit patungo sa Devas. Nabigo kayong mapigilan siya. Nakatakas pa rin si Danaya. Paumahin kung kailangan niyo akong parusahan. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala. Walang bantang maaaring ihatid sa atin si Danaya pagkat akong bahala sa kanya. Haravia, walang galang na. Ngunit bakit tila yata walang lumalabas sa tinig mula sa iyo? Muros, nasaan si Danaya? Nagpunta siya sa kamara ng mga brilyante. Saan siya nagtungo? Hanapin niyo sa Abria. Nung na-crash na, paano ka nakatakas? Kailangan mo nang mamatay. Anong nagaganap dito? Nagtangka siyang saktan ako. Gusto niyang ibigay ko sa kanyang brilyanteng nasa pangangalaga ng Lireo. Shetamas! Noon pa lamang ay batid ko nang hindi ka na tunay na nakipagkasundo sa amin. Inuutusan kong lumayas ka sa aming kaharian. Umalis ka sa Lireo kung hindi mo ibig masaktan. Nakakasiguro ba kayo na talagang wala na siya sa Lireo? Maaaring ngayon gumagawa na rin siya ng gulo sa loob ng palasyo. Brilyante ng apoy, inuutusan kita. Hanapin mo ang kinaroroonan ni Avria na batid kong nasa loob pa ng Lireo. Iparamdam mo sa kanya ang iyong kapangyarihan. At siya ay iyong iwaksi palabas ng kaharian. Hindi na makakapasok pang muli ang Buenavesh ka na iyo. Kailangan malaman ng lahat ng mga kawal na kailangan nilang bantayan ng maigi ang palasyo. Perena! Hindi ako si Abria. Hindi akong kalaban. Paano hindi ako makakapasok sa sarili kong kaharian? Huwag ka nang magtangka, Avria. Hindi ka na muling makakatapak pa ng Lireo. Hindi mo na kami muling malilindang, Abria. Kung nais mo pang humaba ang iyong buhay, umalis ka na. Pinagsarahan nila ako ng Lireo. Hindi sila naniniwala sa akin. Saan ako patutungo ngayon? Paano ko patutunayan na ako ang tunay na Danaya? Sino pa bang maaari kong malapitan? Ang makakaramdam na nagsasabi ako ng totoo. Magkapatid kami buo, Akin. Pareho ang aming ina't ama. Dapat alam ko kung wala na nga kapatid ko. Saan ka magtutungo? Sa Adamya. Ikinululungkot ko hindi ako makakapunta sa piging mamaya. Si Alena. Si Alena na lamang pag-asa ko. Pinakalat ko na sa aking mga kawal na magbantay ng maigi at huwag nang magpapasok ng mga Eterian. Mabuti kung ganun. Ngunit Rama, Hara, paano ang hukbo na ipinadala ko sa Eteria? Malamang ngayon, malayo na ang kanilang nalalakbay. Magpadala ka ng kawal at umamit kayo ng Argona. Pabalikin ang mga ipinahiram na hukbo sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi ipinag-uutos ng aking Hara. Dahil sa pagtatangkang pananakit ni Abria kay Danaya, nangangahulugan ito na tapos na ang kapayapaan sa pagitan ng Lireo at Eteria. Kaya kalaban nating muli si Abria. Masusunod, Rama.
Halika, mailap na brilyante. Sumama ka sa akin. Inuutusan kita. Ngayong hawak ko na kayo, ano pang laban ng mga diwata sa akin? Danaya! Bakit hawak mo ang mga brilyante? Bakit mo kinuha ang mga iyan sa kanilang lalagyan? Abisala, Haraduri. Abisala, Rama. Kung nandito ka para balaan kami, huli na ang lahat. Bakit, Rama? Anong naganap dito sa Lireo? Kinuha ko ang mga brilyante upang pangalagaan ito. Lalo't ilang beses nang pinagtangkaan ng mga brilyante sa loob ng silid na ito. Iniiwan lang ang mga brilyante sa kamarang ito kapag panahon na ng kapayapaan. Ngunit may mga kaaway tayo. Kaya mas makakabuting hawak ko na lang muna sila. Ang totoo ay matagal ko na rin itong naiisip, Danaya. Hindi ko lamang maimungkahin pagkat natatakot ako na maaaring natutukso lamang akong muli sa kapangyarihan. Maiba ako. Natagpuan niyo na ba si Avria? Napalayas ko na siya ng Lireo, ngunit nakatakas siyang muli. Dapat ay noon pa tayo kumilos, Danaya. Nung pinagtangka niya tayong lasunin lahat. Sa'yo na rin ang galing Perena. Ninais natin alamin muna ang balak ni Avria. Ngunit hindi ka nagkamali. Ngayon alam na natin na kalaban nga ang mga Eterian. Lalong-lalo na ang mapanlinlang na si Avria. Akil! Itano? Anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mong ilan sa mga mapinsalang kawal ng Eteria? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Iftre. Sapagkat hindi na kami sakop na Eteria. Mawalang galang, mga kawal na diwata. Ngunit may nakapagsabi sa amin na dito raw namin matatagpuan ang kasamahan naming si Azulan at ang mapapangasawa kong si Ariana. Maaari niyo ba kaming dalhin sa kanila? At si Danaya, nasaan siya? Kailangan ko siya makausap. Hindi ako nagtataka sa iyong mga isinalaysay, lalo't isang taksil si Avria. Kaya inaasahan ko ng pagnanasahan niya rin ang mga brilyante. Siya rin marahil ang may kagagawa ng pagkamatay ni Evades. Patay na si Evades? Oo, Pirena. May kung sinong pumaslang sa kanya. At hindi ko ito masino sa aking balintataw pagkat pinangangalagaan nito ang kanyang sarili sa aking mga mata. Bagay na tanging ang isang makapangyarihang gaya lang ni Avria ang makakagawa. Danaya. Cassiopeia. Abisala. Abisala. Salamat at ligtas ka, Hara. Mabuti at nagbalik ka na dito sa Lirey. Perena, Ibrahim, maaari bang iwan niyo muna kami ni Cassiopeia? May mahalaga lamang kami pag-uusap. Kataka-taka. Bakit hindi ko mabasa ang iyong isip? Anong ginagawa mo, Danaya? Bakit may pakiramdam ako na tila may pananggalang kang ginagamit para di kita mabasa? Wala dito si Azulan, ganon din si Ariana. Si Danaya. Bisala, Itano. Ana't narito ka na naman, Akila. Kamahalan. Ikaw! Hindi ba't ikaw ang nagtangka sa buhay ng mga bagong tagapangalaga? Kamahalan, Hara. Napasa ilalim siya sa kapangyarihan ni Hara Avria.
Di siya yun. Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit wala kami naaalala sa aming mga ginawa. Kung gano'n, ano't naparito ka, Akila? Hindi ba't nakausap mo na ang aking kapatid? Nagkakamali yata kayo, Hara. Nabihag ako niya na Asval at Andorra. At ngayon lang ako nakatakas. Salamat sa punjaboy na ito. Kaya hindi ko pa nakakausap ang iyong kapatid. Kung gano'n ay sino ang Akila na nagtungo rito at kinausap ang aking kapatid na Hara? Hindi ko alam. Isa lang matitiyak ko. Hindi ako yun. Kung sino man siya, tiyak ako na meron siyang masamang taka sa hara ng mga diwata. Tama ka. May nilikha akong pananggalang upang walang sino man na makabasa ng aking isip. Lalo't ang dinig ko ay may ganitong katangian si Avria at ang mga Eterian. Ang makabasa ng isip o magulat. Kaya huwag ka magtaka. Ngunit may higit tayong dapat pag-usapan. Ano yun, Danaya? Huwag tayo dito mag-usap. Halika. Lubhang mahalaga ang ating pag-uusap. Kaya hindi ko ibig na may makarinig. Tungkol ito sa mga bagong tagapangalaga. Nag-aalala ako para sa kanilang kaligtasan. Ano na ang kanilang kalagayan? Saan ba sila dinala? Sabihin mo sa akin. Sino ka? Hara Avria. Ano ginagawa mo dito sa Adamya? Huwag kang mag-alala. Sila ay ligtas. Sa aking tirahan sa isla. Naroon ang mga paslit. Ligtas sila doon, Danaya. Mabuti naman. Abisala Eshma. Hara Duryea. Ng mga walang kwentang diwata. Matulog ka muna, Cassiopeia. Ako nang bahala sa mga bagong tagapangalaga. Ano nilalaman ito? Hindi siya si Danaya. Siya si Avria. Isa siyang huwad. Ako ang tunay na Danaya. Ano ibig sabihin nito? Anong kalokohan nito? Ang iyong titig. Tila ikaw ang aking kapatid. Ngunit paano mo ako mapapaniwala na ikaw nga si Danaya? Yung iba ang iyong wangis. Hindi ito sapat na dahilan upang maniwala ako na ikaw ang aking kapatid. Pero maaaring may taglay rin na kapangyarihang magwangis pa siya si Avria. Ganito na lang. Sagutin mo ang aking katanungan. Naglakbay tayo dati. At may pinuntahan tayong taong parehong mahalaga sa atin. Sino ito? Enuo.
Danaya, ikaw nga. Ngunit ano nangyari? Bakit nag-iba ang iyong wangis? Lara, bakit nagbalik kayo kaagad? Mahal na Hara, nais ko lamang iulat sa inyo na wala na si Evades. Nagtagumpay ako. Cheda, nagmamadali ako. Lalo't hindi ko alam kung hanggang kailan sila maniniwala na ako si Danaya. Ngayon, magtungo kayo sa kinaroroonan ng mga bagong tagapangalaga. Batid niyo kung nasaan sila. Oo, Aspa. Alam ko na kung nasaan sila. Kaya makinig kayo sa aking iuutos. Dahil mahalagang mangyari ang lahat ng aking nais. Sabihin niyo lamang ang inyong nais gawin namin, mahal na Hara. Kaya pala pinabalik ako dito. Marami na palang nagaganap dito sa Lireo. Pihadong si Avery ang may kagagawan sa naganap sa'yo. Kailangan malaman ito ni Danaya. May nakapagsabi sa akin nasa loob daw ng kanya silid si Danaya. Kasama niya si Cassiopeia. Lara. Anong ginagawa niyo dito? May mahalagang iuulat sa'yo si Akil tungkol sa ginawa sa kanya ng mga Eterian. Huwag tayo dito mag-usap. Halika kayo. Nakakagutom din palang mag-igib ng tubig ng magdamagan, no? Halika, Lira. Tabihan mo ako. Salayas mo. Oh, gising pa pala kayo. Akala ko'y nagpapahiga na kayo. Nunong Imaw, mawalang galang na. Nasaan na ang sinaunang diwata? Maaari ba siyang makausap? Umalis si Cassiopeia pagkat may mahalaga siyang kailangan gawin sa Lireo. At sigurado akong ikakatuwan yun. Dahil pwede na kayo magpahinga. Dito ang babae at dito naman ang mga lalaki. Ha? Parang ang daya naman nun. Dalawa lang si Gilas at si Pawpaw. Tapos 5 kaming magsisiksikan mga babae. Ang laki-laki kaya ni Muya ko. Magsipasok na kayo. Lumalalim na ang gabi. Magpahinga na kayo. Masala, Maester Nunong Imaw. Good night, Lira. Good night, Pawpaw. Lira, hindi ka na. Pawpaw, tulog na. Halika na. Para ka namang nanay ko. Mabuti na lamang at walang pananggalang sa lugar na ito. Bakit naman magkakaroon ng pananggalang ang lugar na ito? Ano ba ang ating sadya rito? Dito sinasanay ang tinatawag na bagong tagapangalaga ng Encantadia. Mga bagong tagapangalaga? At ano ang kailangan natin sa kanila? Inutos ni Hara Abria na walang ititirang buhay sa kanila. Papaslangin natin ang mga bagong tagapangalaga nang sa ganun ay wala nang asahang kinabukasan ng mga diwata. Inutos ba ito ng ating Hara? Ikilos ba tayo kung walang utos niya? Ngunit hindi ito maaari. Mayroong kasunduan sa pagitan ng Eteria at ng Lireo para sa kapayapaan. Tapos na ang kasunduan, Amaro. Naniniwala ako na anumang sandali
ay magtatakda sila ng digmaan laban sa atin. Kaya bago mangyari ito, tatanggalin natin ang mga hahalili sa mga diwata. Ipaparamdam natin sa kanila ang sakit na hindi nila inaasahan. Ngunit hindi ito tama. Kailan ka pa nagkaroon ng kahulugan kung ano ang tama? Hindi ako susuko. Iniligtas kita sa itim na salamang ang ipinataw sa'yo. Kinupkup kayo ng mga diwata. Dahil si Luna ang isa sa mga bagong sasanayin, bilang isa sa mga bago ring tagapangalaga. Yung nakita kong batang babae nitong nakaraan. Tuwing naaalala ko siya, tila natutuwa ako sa kanya. Kinagagala kong malaman na kahit na binago ka na ni Bathaluma, meron pa rin natitirang lambot sa iyong puso. Bakit Pilasari? Amaro, nais niyo bang suwayin ang utos ng ating harap? Sabihin niyo sa akin, ano ang inyong lalabanan? Ang kagustuhan ng ating Hara Avria o ang tunay nating mga kaaway? Seda, hanapin na natin ang tinatawag nilang mga tagapagtanggol. Poltre, Haradanaya. Kung kailangan kong ihayag maging kina Ibrahim at Hitano ang inyong naging pagkikita ni Akil. Ang pagkikita na hindi naman naganap dahil binihag ako ni Asval at Andorra. Kaya ang sumundo at kumausap sa iyo ay hindi tunay na si Akil. Batid ni Hitano na meron tayong kalaban na siyang may kakayanan upang gayahin ang ating mga wangis. At upang malaman rin niya kung ano ating mga pinaplano. At sa tingin niyo ba, magpapalin lang ako sa isang nagbabalat kayo na nilalang? Danaya, si Akil na mismo nagsasabing hindi siyang iyon nakatagpo. Si Akil, na napatunayan yung lahat na sinungaling. Kaya sino paniniwalaan niyo? Sandali, Danaya. At ikaw, Hitano, mawalang galang na sa'yo, Hadezar. Ngunit bakit ako magtitiwala sa pantahan ng isang Ivtre? Dahil higit na may napapansin akong bagay na hindi nababatid ng mga nabubuhay. At kilala kong hara ng mga diwata. Kaya nababatid ko na may kakaiba sa Danaya na nasa harapan namin ngayon. Kawal, bakit di mo sabihin sa hara ninyo sa loob na nais na namin pumasok? Bili lang Hara Pirena na manatili kayo rito sa labas. Bakit di mo na lang kami diretso yung diwata? Na wala kang tiwala sa aming mga punjab. Ikaw? Tanakres na! Wag mong sasaktan ng aking apoy. Maniniwala ba kayo sa isang Hadezar? May dahilan kung bakit hindi makapasok ang isang tulad mo sa Devas. Bakit tinawag mong Apwe ang hara ng Eteria? Tama nga yung tinuran, Danaya. Sa mga mata nila, ikaw pa rin na isang Vedalhe. Hindi ka nga makakapasok ng Lireo. Kaya hayaan mong ako ang humarap sa tinutukoy mong huwad na Danayang yun. Bakit kanya tinawag na Danaya? Ano nagaganap dito? Matagal na nating kapanalig si Hitano, Danaya. At maging ako ay may mga napapansin ng kakaiba sa iyong ikinikilos. At maniniwala ka sa salita ng isang Ivtre. Kung hindi makikinig si Pirena kay Hitano, maaaring ako ang pakinggan ninyo. Dahil kasama ko sa labas ng Lireo ang katawan ni Avria. Na siya nagsasabi at nagpapatunay na siya ang aking tunay na apoy. Isang bagay na hindi mo magagawa. Dahil hindi ikaw ang tunay na Danaya.
Ngayon, paratangan yung hindi ako ang tunay na Danaya. Magpapahawak ba sa akin ng brilyante ng lupa? O ng hangin? Kung hindi ako ang tunay na tagapangalaga. Masdan yung mga diwata. Isang mafarka. Totoong Danaya ay may kakayaan gamutin ang kanyang sarili. Reza! Laban ba ang gusto nyo? Tingnan natin kung ano ang bisa ng kapangyarihang manggamot sa isang nilalang na hindi na nabubuhay. Encantado Morphe, awak dukan. Padawiyo Tesa Panggona! Kami ang harapin mo, Warka! Para sa tunay na Danaya! Wasayandex Emre. Ang kapangyarihang nagpatulog sa akin. Kapangyarihang galing kay Etor. Hindi si Danaya ang aking nakaharap. Kailangan malaman ito ng mga sangre. Shadavria! Oo, Avria. Alam ko na ang ginawa mong panininlang at hindi ka magtatagumpay. Sinasama ko ang mga brilyanteng mula kay Emre. Magbalik kayo sa inyong unang tagapangalaga. Hindi mangyayari yun. Hindi pa tapos ang labanang ito. Nasa kanya na ang tatlong brilyante. Patayin silang lahat, Atayde. Ngayong alam na ng mga diwata ang ginawa kong pagbabalat kayo. Nasisiguro kong susugod na naman sila dito. Ngunit natuto na kayong umasa sa inyong mga brilyante. Tingnan natin kung anong gagawin ninyo. Ngayon ang kapangyarihan ng mga ito ang gagamitin ko laban sa inyo. Ngayon, diwata, natatakot ka na ba?